Kausapin na natin si Senate President Win Gatchalian. SP, Mr. Senate President, magandang morning. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, alam namin busy kayo ngayon. Ang bigat ng trabaho ng Senado. May legislative work na po kayo. Meron pa kayong impeachment. Okay, unahin nga natin, kailan po mag-uumpisa yung bagong schedule ng impeachment? Fina-finalize namin this week yan, Anthony, dahil dapat bigyan rin na abiso yung prosecution, defense at iba pang mga parties para makahanda rin sila. So fina-finalize namin this week para magkaroon ng tamang abiso. Anong oras po ito kung sakali na i-implement? Ang nakikita namin ay babalik ta rin. So yung legislative activities gagawin at 10 a.m. at yung impeachment activities gagawin ng 3 p.m. In fact, napag-usapan nga namin kahapon pag legislative wala nang break dahil pwede man magpalitan ng SP tsaka ng pro temp para tuloy-tuloy. So habang kasi ngayon nagla-lunch break pero pag legislative mas flexible naman. So para tuloy-tuloy kami, magkaroon kami na at least mga 5 hours legislation at pagtapos yan, impeachment naman, 1 to sawa na. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung 10 o'clock ay session, yung plenary session. Oh, pero Tama, paano yung mga committee hearings ninyo? Yung committee gagawin na lang Thursday at Friday. Typically kasi ang committee nag-uumpisa yan 9 or 10 mahaba rin yan. Minsan 3 to 4 hours rin yan. Tama. So this Thursday mag-uumpisa na yung budget deliberation natin. Thursday, Friday. Kung kakailanganin ay magsa-Saturday rin para mahabol. Oo, kasi hindi talaga hahabol eh. Kahapon, in fact, Anthony, umupo ako kasi titignan ko yung schedule ng budget. Talagang napakasikip. No? Kung, dahil nga, yung impeachment kumuha na ng 3 araw. At yung oras, even yung space, no? Dahil nga nabigay na yung committee room sa prosecution, defense at members of the media, uupa pa kami ng lugar sa PICC. Ganun. Ang PICC ay para sa mga committee hearings? Committee hearings. Kung magsasabay-sabay ang budget at iba't ibang committee hearings, umupa kami ng lugar sa PICC para hindi maantala yung mga committee hearings. Kasi importante rin yung committee hearings. Maraming mga batas naman na kailangan matapos. Ang target namin, hopefully, before end of the year, may mga ibang batas na dapat matapos na. Opo. Teka po, bakit po kinailangan o naisipan na gawing hapon hanggang gabi o tusawa yung impeachment trial? Meron bang kinalaman nito doon sa diretsuhin ko na SP, no? Sa obserbasyon na nababawasan ng interes ng ating mga kababayan sa panunood sa impeachment trial sapagkat ang totoo, nagtatrabaho kasi ng daytime yung marami eh. Did you put that into consideration? Yan, Anthony. Tama ka, no? Isa rin yan sa mga consideration na para makapanood ang ating mga kababayan ng impeachment, ginawang hapon para pag-uwi nila mga around 6, 7, kung nandoon pa kami, makikita rin nila. At pangalawa, yung pangalawang dahilan, dahil nga on the average, 6 hours yung kakailanganin para matapos isang testigo, gagawin nilang hapon para mas flexible. Kung kailangan umabot pa ng alas 7, alas 8, kayang umabot. Ngayon kasi hard stop eh. Correct. Basta alas 2, alas 3, dapat tapos na talaga para makapasok na yung legislative process. So para mas flexible, mas mahaba at tuloy-tuloy, ginawa na lang ng hapon. Kagaya kahapon, almost 5 hours kami no, sa isang testigo. Pero 2 araw yun. No? Kung bubuuin ng... Kasi ang target ng una, 1 day, 1 witness, kakailanganin talaga mas mahabang panahon. So, do you acknowledge na talagang sa sariling obserbasyon ng Senado ay nagdudwindle ang enthusiasm ng ating mga kababayan dito sa trial? Hindi naman nagdidwindle, Anthony. Hindi naman namin nakitang ganun. In fact,
malaking bagay yung members of the media kahit na hindi napapanood ng aktual ay nare-report naman yung highlights. No? Importante yung highlights. Dahil mahaba talaga eh. Hindi ko ang tao eh. hindi ka uupo ng halos 6 na oras doon para panoodin yung proseso. So naha-highlight naman yung highlights. Pero maganda rin kung mapapanood mo ng actual din. So may ganun rin na dahilan kung bakit rin gagawin ng hapon. Ako, admittedly, SP, dahil nga sa masyadong mahaba at kagaya rin ng iba nating mga kababayan, meron din naman akong trabaho, ay kompo, yung highlights na talaga ang inaabutan ko. Highlights. Mas maikli pa, tapos kuha mo naman yung konteksto, ano? Yes. Well, Anthony, hindi mo masisisi yung proseso ng impeachment. Ganyan talaga eh. No? Dahan-dahan mo ilalabas yung facts, dahan-dahan mo ilalabas yung detalye, dahan-dahan mo lalabas yung kwento, yung katotohanan. Hindi mo pwedeng isang bugso. No? Ganun talaga yung legal process. At dahan-dahan mo rin dapat marinig yung sagot. Kung ayaw nga sumagot, dapat pa diinan para talagang sumagot. No? Pero ganun talaga ang proseso. Kaya kung mahina yung pasensya mo, medyo Talaga. Hindi mo papanoodin talaga yung highlights lang papanoodin. Yun yung nanonood, nawawalan ng pasensya kasi nga, yung mismong ibang mga senator judges nawawalan din ng pasensya. Kahapon, yung matatanda nawalan ng pasensya. Oo, kasi kahapon talagang paulit-ulit na lang yung sagot at kahit anong diin ng mga senator judges, ganun talaga. So, but yun na nga, ganyan talaga ang proseso no? Lalo na kung tawag nila adverse witness or hostile witness. Hostile witness, ganyan yes. talaga ang proseso. Pero SP, ito magaan tanong pero I'm sure seryoso rin para sa inyo. Ano naramdaman nyo nung tumayo si Senator Lito Lapid kahapon at nagtanong? Actually, binigyan siya ng priority. No, dahil may listahan kami no kung sino yung unang magtatanong, pero nga nakakagulat at kakaiba no yung pagtayo ni Senator Lapid. Binigyan siya ng priority over others dahil minsan lang siya magtanong pero malaman naman yung kanyang tanong at maganda rin yung ganyang perspektibo na kakaiba no? Para talagang kumbaga makuha natin lahat ng detalye at katotohanan. Actually, yung pong tanong ni Senator Lapid, tanong din ng ordinaryong tao Yes, dapat yata ako naman kanina nabanggit ko na rin po kanina SP nung hindi ka pa umiere na may mga nagtatanong kasi na ang intensyon gipitin yung tinatanong o kaya inisin yung tinatanong, pero naramdaman ko kay Senator Lito Lapid na kaya yung tanong niya gusto yung makarinig ng katotohanan ng sagot na Correct. to elicit information from the person being asked. Correct. Kasi ang direction talaga ng impeachment court is makuha yung katotohanan, malaman natin lahat at saka tayo humusga sa dulo. At kaya nabibigyan ng oportunidad ang mga senator judges na magtanong. Ngayon, yung tanong mo minsan mas madiin, minsan mayroon na iba ang anggulo, pero ang direksyon naman doon makakuha tayo ng detalye at para magamit natin yan sa paghuhusga sa dulo. Okay. Legislation naman, 2 items lang SP, no? Yung barangay at SK elections postponement, postponement ba to o hinabaan nyo lang yung term? Kasi pasensya na kayo kasi maraming mga kababayan. Thank you sa tanong, Antonin. Thank you sa tanong. Please, pakiklaro nyo nga yun. Dapat klaruhin talaga yan. No? Dahil itong ginagawa natin ay term extension or term setting. Dati kasi ang term ay 3 taon. Okay. Ngayon gagawin ng 5 taon yung term ng barangay. At dahil nga gagawin 5 taon, ang consequence yan, ang mangyayari, mapopostpone yung election para ma-shoot ng 5 taon. So yun ang proposal. Yun ang proposal na pinag-aaralan naman ng marami. Like ako, pinag-aaralan ko ng mabuti yan dahil isa rin sa mga bagay na dapat itanong natin, ano ba yung
ikududulot nitong gagawing 5 taon? Ito ba ay makakabuti sa ating mga kababayan? Ito ba ay makakabuti ba sa pagdi-deliver ng basic services? Dahil ang barangay, basic services, yung mga Yes. pangunahing serbisyo. At yan ba ay makaka-improve? Gagaling ba yung pagdadala ng mga pangunahing serbisyo? So yun yung mga bagay na personally pinag-aaralan natin. Oo. Kung 5 taon ng term, 2 yon, 2 consecutive yon. Under the proposal, 3. 3 pa rin. So, 15 years. Pag ikaw ay nanalo ng 3 beses, 15 years ka nandoon. Ganon. Kaya yan din isang bagay na dapat pag-aralan. No? May mga nagsasabi na mahaba. Oo. Dahil nga, imagine mo, halos 3 presidente na yung maano mo eh. Oo. Masasabayan Hindi, mo. pero alam mo, SP, ako wala akong problema sa 3 term. Kung magaling, matino, mahusay Yes. yung barangay chairman. Pero yung 5 taon nga, ang haba kung tulisan lang at painom-inom lang at Correct. walang silbi yung barangay chairman eh. Tama. Kaya ang mangyayari dyan, kung yung barangay chairman ay hindi maayos, mag-aaway-away yung kagawad. Oo. At pag nag-aaway-away, imagine mo, 5 years silang nag-aaway-away, baka walang serbisyong madideliver. Kaya nga. Ang problema pa naman natin ngayon na basic, basura. 'Di ba? So iba pang social service, peace and order. Peace and Barangay order, yan yan isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad ng barangay ay peace and order. Oo. No? So, pag yung mga pagresponde sa gulo o pagresponde sa emergency, sila yung talagang nauuna dyan. Kaya importante na gumagana yung kanilang serbisyo. Kaya dapat po ang ating mga kababayan din, huwag namang minosen o maliitin yung posisyon ng barangay chairman. Ang piliin ninyo, yung magagaling talaga. Kung naghahanap kayo ng magaling na mayor, dapat parang namimili kayo ng mayor pagka kayo ay pipili ng barangay chairman. Hindi dahil kamag-anak o kainuman lang yung isang taong kumakandidato, ano? Tama ka dyan, Anthony. Dapat tandaan natin mga kababayan, ang first responders natin, barangay. Yes. No? Kaya kung magaling ang kapitan, mararamdaman mo talaga yung serbisyo. Pero kung makupad ng kapitan, talagang mamemerwisyo ka. At tama ka, no? Minsan kasi kainuman talaga yung mga barangay officials. Maganda yung kainuman, pero importante na Tatrabaho. dedicated sa public service. Totoo. SP, salamat po sa inyo at gusto ko sanang i-discuss pa yung tungkol dun sa social media, yung threshold age, etc. Pero makakausap ko na mamaya si Secretary Aguda, siya na bahala doon at sila naman nagpo-propose doon. Thank you so much. Magandang umaga po. Maraming salamat, Anthony. Thank you. Magandang umaga, Senate President Win Gatchalian.